Sa sarili niyang libing, isang mayamang lalaki ang di inaasahang nagising habang naririnig ang usapan ng kanyang asawa at ng kasama nito, pinili niyang manatiling tahimik. Si Jimmy, isang matagumpay na negosyante, ay tila galing sa isang napakalalim na tulog. Nakapikit pa ang kanyang mga mata at dama niya ang sakit at pagod ng kanyang katawan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magkamalay, napansin niyang hindi siya nasa kama kundi nasa loob ng kabaong sa kanyang sariling burol. Hindi siya makagalaw o makapagsalita. Agad siyang inatake ng takot at napuno ng mga katanungan ng kanyang isipan. Nasaan ako? Sino ang naglagay sa akin dito? Totoo bang ito'y isang kabaong? Diyos ko! Maya-maya'y narinig niya ang mga pamilyar na boses sa labas ng kabaong. Natapos din sa wakas, sabi ni Anita, na tila tagumpay ang tono sa kanyang boses dahil sa matagumpay na plano nitong patayin ang kanyang asawa at angkinin ang kayamanan nito. Dagdag pa niya, ngayon sundin na lang natin ang plano para tuluyan na tayong mag-enjoy sa buhay. Sumagot naman ang kanyang kalaguyo. Talagang kahanga-hanga ang determinasyon mo, mahal ko, sabi nito. At idinugtong pa, sinubukan mong patayin siya ng ilang beses. Akala ko talaga mamamatay siya sa aksidenteng inorchestrate mo sa tulay. Sa tingin mo ba may magdududa? Habang hindi makagalaw at tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, pinahirapan si Jimmy ng kanyang mga iniisip. Paano niya nagawang pagtaksilan ako ng ganito? Marami akong inilaan sa aming kasal, tapos ganito ang isusukli niya. Akala ko dumaraan lang kami sa isang mahirap na yugto. May mga hinala ako na niloloko niya ako at tanging si Carlos, ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan, ang may alam ng totoong lagay ng aming pagsasama. Kailangan kong makontak si Carlos. Kailangan kong makatakas sa bangungot na ito. Pasya ni Jimmy. Samantala, si Anita na kunwari nagdadalamhating balo ay nagpapanggap na lubos na nasasaktan. Si Alejandro naman na nagpapanggap bilang kaibigang nag-aalala para sa pamilya ay niyayakap siya kunwaring nakikiramay. Habang nangyayari ito, naalala ni Jimmy ang sunod-sunod na mga aksidente nitong mga nakaraang buwan. Isang maling pwesto ng hagdan, isang sasakyan na muntik ng makabangga sa kanya sa gabi, isang nabigong pagnanakaw. Lahat ng ito'y dati niyang inakala bilang kamalasan, ngunit ngayoy malinaw na bahagi ng masamang plano ng kanyang asawa. Habang binabalikan ni Jimmy ang kanyang pagsasama kay Anita, muli niyang narinig ang boses nito. Ang hangal, hindi niya kailanman nalaman kung bakit ko siya pinakasalan. Lahat ng ito'y dahil sa paghihiganti. Ang kanyang ama ang nanakit sa akin. Nang madiskubre kong siya ang anak ng halimaw na yon, ang tanging gusto ko'y maghiganti, mariing pag-amin ni Anita. Alam mo na ba tungkol sa ama ni Jimmy noon pa man? Tanong ni Alejandro na halatang nagulat sa tindi ng damdamin ni Anita at walang kamalay-malay sa dalawa nitong motibo. Sagot ni Anita na gustong linawin ang lahat. Dalawa ang dahilan. Maghintay tayo hanggang makaalis ang lahat. Pagkatapos ay dalhin natin ang katawan sa kanyang bayan. Siguradong makikiramay ang mga tao doon. Lalo na't naroon ang puntod ng kanyang ina, paliwanag niya, habang ramdam ang tensyon sa paligid. Ang mukha ni Anita ay nagpapakita ng malamig na kawalang emosyon. Itinatago ang matinding galit at hinanakit na bumabagabag sa kanyang kalooban, mga damdaming lalong tumindi sa tuwing maaalala niya ang mga nangyari sa nakaraan. Lubos na kinain ng kanyang paghihiganti, wala na siyang pakialam sa pagkamatay ng isang lalaking laging naging mabuti sa kanya kahit bago pa sila ikasal. Mainipin si Anita, sabik na siyang umalis. Samantala, si Jimmy ay nakahiga pa rin, nakulong sa masikip at nakakasakal na kabaong, desperadong naghahanap ng paraan upang makatakas sa nakakatakot niyang kapalaran.
Isang sinag ng pag-asa ang sumiklab nang maigalaw niya ng bahagya ang kanyang maliit na daliri sa kanang kamay at ang malaking daliri sa kanyang paa. Sa kabila ng sitwasyon, kumapit siya sa paniniwalang hindi pa ito ang kanyang katapusan. Diyos ko, tulungan mo akong makahanap ng paraan palabas, tahimik niyang idinaing sa kadiliman. Pagkatapos ng libing, sina Anita at Alejandro na walang bahid ng tunay na kalungkutan ay sumunod sa karo na nagdadala kay Jimmy papunta sa kanyang bayang Sinilangan para sa libing. Bago umalis, nagkunwari si Anita ng madamdaming eksena kay Carlos, ang pinagkakatiwalaan at kasosyo ni Jimmy sa negosyo, at sinabing nais niyang muling pagsamahin si Jimmy sa kanyang mga yumaong magulang. Carlos, sigurado akong nauunawaan mo. Nararapat lang na ilibing si Jimmy sa tabi ng kanyang ina, wika ni Anita na nagpapanggap ng kalungkutan. Oo naman Anita, ngunit hindi ako makakasama. Kailangan kong asikasuhin ang negosyo. Makikipag-ugnayan na lang ako mamaya. Sagot ni Carlos, may halong pagdududa ang tono. Ngayon, hindi ko kayang mag-focus sa kahit ano maliban sa pagluluksa. Tatawag ako kapag handa na ako, dagdag niya at agad umalis. Iniisip ang kakaibang kilos ni Anita. Umalis na tayo. Pagmamadali ni Anita, pinipigil ang kanyang pananabik sa paparating na mana. Habang naglalakad palayo si Carlos, abala sa kanyang iniisip, sina Anita at Alejandro ay hindi na nagtagal sa bayan ni Jimmy matapos ang 3 oras na biyahe. Tiwala silang patay na si Jimmy, kaya iniwan nila ang libing sa mga tauhan nilang naatasang tapusin ito at umalis nang hindi na inabangan ang aktwal na paglilibing. Ang mga maglilibing na pinangunahan ni Nestor ay inatasang bilisan ang proseso ng paglilibing sa kadahilan ng walang pamilya ang namatay. Matapos bayaran, inihanda na nila ang pagbaba ng kabaong. Si Nestor na inabot ng habag sa taong nasa loob ay tahimik na nag-alay ng dasal. Habang nagtatrabaho, ang madilim na kalangitan ay sumasalamin sa malungkot na atmosfera na nagpapabigat sa paligid ng puntod. Habang nagdarasal si Nestor, lumapit ang kanyang pamangkin na si Teresa. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kaunting liwanag sa madilim na eksena. Tumahol ng masaya si Teddy, ang tapat na aso ni Nestor, sa kanyang pagdating. Tiyo, naisip ko lang dumaan dahil bihira kitang makita sa bahay. Bati ni Teresa nang may init na nagbigay ng panandaliang ginhawa mula sa kalungkutan ng araw. Sumagot si Nestor na may ngiti sa kanyang mga mata. Mahal kong pamangkin, kung titigil lang ang mga tao sa pag-alis sa mundong ito, marahil makakahabol ako ng tulog. Ang kanyang biro ay nagpasigla sa paligid at sabay silang natawa. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, tiyo, sabi ni Teresa na hindi mapigilang tumawa. Nang kumalma na siya, tumingin siya sa paligid ng tahimik na sementeryo at itinuro ang nag-iisang kabaong. Tahimik ngayon, halos wala akong nakasalubong papunta rito. Ano ang meron sa kabaong na iyon? Tanong niya na may halong kuryosidad at pag-aalala. Bakit walang nagbabantay? Muli niyang tinanong. Tumingin si Nestor sa kabaong at ipinaliwanag. Ngayon, medyo kakaiba. Isang babaeng pulang buhok at isang lalaki na mukhang kasama niya ang dumating kasama ng ilang taong nakaitim. Iniwan nila ang bayad at mabilis na umalis. Sinabing walang kamag-anak ang namatay. Nakinig si Teresa, ang kanyang mukha'y nagpakita ng lungkot. Nakakalungkot naman yun, tiyo. Wika niya, ang kanyang mga mata'y nagpapakita ng tunay na simpatya. Sa sandaling iyon, si Teddy, tila nararamdaman ang lungkot sa paligid, ay nagsimulang tumahol na parang nais magbigay ng aliw. Habang nadadala sa emosyon ng sandali, biglang nakarinig si Teresa ng kakaibang tunog mula sa kabaong. Interesado at bahagyang nababahala, lumapit siya upang alamin ito, habang ang pagtahol ni Teddy ay lalong naging masigla. Tiyo, naririnig mo ba yon?
May gumagalaw sa loob. Sabi niya, may halong takot ang boses. Talaga ba? Tanong ni Nestor na may pagdududa at lumapit upang makinig ng mabuti. Pakinggan mo, Tiyo, sabi ni Teresa habang nakatuon ang pansin sa mga tunog mula sa loob. Sa loob ng kabaong, si Jimmy, na inaakalang patay na ng lahat, ay napagtantong natuklasan na siya at pinilit pang higit na gumawa ng ingay upang marinig. Pinukpok niya ang takip ng kabaong at humingi ng tulong. Mahina ngunit determinadong makawala. Hindi nag-aksaya ng oras, mabilis na binuksan ni Nestor at ng kanyang mga tauhan ang kabaong. Sa gulat ng lahat, nakita nilang buhay si Jimmy, mabagal ang kilos at malaki ang takot sa kanyang mga mata. Agad lumapit si Teresa, nadala ng awa sa lalaking nagmamakaawa ng tulong gamit ang kanyang mga matang puno ng takot. Ang grupo sa paligid ay nahirapang tanggapin ang realidad ng sitwasyon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Teresa at mahinahong sinabi, "Kalma ka lang, narito kami para tulungan ka. Huminga ka lang, pakiusap." Ang kanyang boses ay naging liwanag sa gitna ng kaguluhan. Kahit mahina, determinado si Jimmy na itago ang nangyari sa kanya. "Pakiusap, huwag niyong ipagsabi." Mahinang wika niya, habol ang hininga. Sinubukan niyang ilibing ako ng buhay. Kapag nalaman niyang buhay ako, nasa panganib ako. Hayaan niyong isipin niyang patay na ako. Ako na ang bahala sa legalidad mamaya. Pakiusap, ilibing ninyo ang kabaong na parang ako pa rin ang nasa loob. Nagpalitan ng tingin si Teresa at ang kanyang tiyo na puno ng pag-unawa ang mga mata. Tumango si Nestor, naiintindihan ang bigat ng sitwasyon at inutusan ang lahat na umalis. Sinigurong siya na ang bahala sa natitira. Inilibing niya ang walang lamang kabaong upang mapanatili ang ilusyon ng pagkamatay ni Jimmy. Nang makumpleto na ang mapanlinlang na gawain, inihatid ni Teresa si Jimmy na halos wala ng lakas sa lokal na ospital upang maibigay ang kinakailangang lunas. Pagdating nila sa ospital, mabilis na nag-improvise si Teresa ng kwento. Sinabing si Jimmy ay pinsan niya na bigla na lang nagkasakit habang bumibisita. Dahil sa kanyang payat at maputlang hitsura, nakumbinsin niya ang mga kawani ng ospital na bigyan siya ng agarang atensyong medikal gamit ang kanyang pagkakakilala sa mga nurse at receptionist. Pinangako niyang maaasahan ang kanyang salita kahit walang pagkakakilanlan si Jimmy. Agad na binigyan ng lunas si Jimmy. Matindi ang kanyang pagka-dehydrate kaya't nilagyan siya ng dextrose at kailangang manatili sa ospital para sa overnight na obserbasyon. Pinili ni Teresa na manatili sa kanyang tabi na saksihan ang kanyang hindi mapanatag na pagtulog na puno ng pag-iyak at paghingi ng tulong. Habang umiiyak, malumanay siyang nagsalita, "Siguro'y takot na takot ka, pero magiging maayos din ang lahat. Lumaban ka sa dilim na ito. Narito kami ng tiyo ko para tulungan ka. Itatago namin ang sikreto mo. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo." Matapos maglinis ng sarili, bumalik si Teresa at napansin ang kabataan ni Jimmy. Makapal ang kilay, maikli ang itim na buhok at maputla ang balat na lahat ay nagambag sa kanyang maamong ngunit seryosong hitsura. Matangkad din siya, humigit kumulang 1/8 metro. "Paano kaya nagawa ito sa iyo? Ano kaya ang pangalan mo? Sana balang araw malagpasan mo ito," tahimik na tanong niya sa sarili. Habang si Jimmy nananatiling nakalubog sa kanyang masalimuot na pagtulog. Pagsapit ng bukang liwayway, pumasok ang unang liwanag sa bintana ng ospital, nagdulot ng katahimikan sa kwarto. Si Teresa, na nakatulog sa sofa malapit sa kama ni Jimmy, ay nagising dahil sa kapayapaan ng paligid. Si Jimmy naman, pagmulat ng kanyang mga mata, nagbulong sa sarili ng may pagkalito at pagtataka. Patay na ba ako o nasa ospital na ako? Napatitig siya kay Teresa na natutulog sa malapit at natanto niyang tunay ngang ligtas siya sa isang ospital.
Napuno siya ng labis na ginhawa habang tumulo ang kanyang luha sa pag-alala na kailangan niyang makontak si Carlos. Habang gumigising na si Teresa, naramdaman niya ang matinding pasasalamat sa kanyang pagtulong. "Gising ka na," bati ni Teresa na may mainit na ngiti habang lumapit. "Kamusta ang pakiramdam mo? Kaya mo bang gumalaw?" "Oo, medyo maayos na ako at kaya ko nang gumalaw," sagot ni Jimmy. Ang kanyang mga mata na kulay pulot ay nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat. "Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Iniisip ko pa rin kung ano ang ginamit nila para maparalisa ako ng ganoon. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Jimmy pala ang pangalan ko." Ngumiti si Teresa at nagpakilala rin. "Ako si Teresa." "Well, Jimmy, malamang gumamit sila ng neuromuscular blocker o lason na nagparalisa sa iyo habang ikaw ay may malay pa. Pero ang mahalaga, ligtas ka na ngayon," wika ni Teresa upang pakalmahin siya. "Parang marami kang alam tungkol dito. Doktor ka ba?" tanong ni Jimmy, interesado sa kanyang kaalaman. "Hindi, pero mahilig talaga ako sa medisina. Naisip kong mag-aral noon pero hindi ko itinuloy," sagot ni Teresa, may bahid ng panghihinayang sa kanyang tinig. "Pwede ba akong humiling ng pabor? Maaari mo bang tawagan ang isang kaibigan ko na mapagkakatiwalaan at sabihing pumunta siya rito?" tanong ni Jimmy nang may kaseryosohan. "Siyempre, naalala mo pa ba ang numero niya?" sagot ni Teresa, handang tumulong. "Oo, madalas ko siyang tinatawagan noon. Heto, itatype ko ang numero para sa iyo at ikaw na ang kumausap. Medyo pagod pa rin ako para magsalita ng marami," sabi ni Teresa habang kinukuha ang telepono ni Jimmy at inilagay ang numero. "Carlos, pumunta ka dito agad. Tungkol ito kay Jimmy," sabi ni Teresa ng direkta sa telepono. "Buhay siya?" sagot ni Carlos. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at pagkaapurado. "Paparating na ako," tugon ni Carlos na puno ng determinasyon. Sa narinig na ito, nakaramdam si Jimmy ng malalim na ginhawa. Alam niyang hindi matitinag ang katapatan ni Carlos at maaasahan niya ito sa kritikal na sandali. Tumingin si Teresa kay Jimmy, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at tinanong, "Ano ang susunod mong gagawin? Ano ang plano mo ngayon?" "Sa ngayon, kailangan ko lang magpahinga hanggang makapag-isip ako ng maayos. Sobrang pagod ako, napakaraming kailangang iproseso," sagot ni Jimmy. Mahina ngunit puno ng determinasyon ng tinig. "Gusto mo bang tawagan ang iba para samahan ka muna?" alok ni Teresa, halatang nag-aalala. "Wag na, hindi na kailangan. Kailangan ko lang talaga ng pahinga ngayon at hindi pa darating agad si Carlos," paniniguro ni Jimmy habang inaalala pa rin ang kanyang mga iniisip. "Uuwi muna ako ng mabilis at babalik agad." "Sigurado ka bang kaya mo nang mag-isa?" tanong ni Teresa, halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Oo, magiging maayos na ako. Maraming salamat sa lahat, Teresa," sabi ni Jimmy na may mahinang ngunit taus-pusong ngiti, pinapahalagahan ang kanyang tulong at malasakit. Humiga si Jimmy sa kama ng ospital, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim upang kumalma. Sa tahimik na sandaling iyon, hindi niya maiwasang pagnilayan ang kakaibang karanasan ng paggising sa isang kabaong wala pang isang araw ang nakalipas, nang akala niya ay tapos na ang kanyang buhay. Si Jimmy ay nakahiga sa kama ng ospital. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at matinding sakit dulot ng pagkakanulo. "Paano nagawa ito ni Anita sa akin?" tanong niya sa sarili habang mas lalong nanunuot ang kirot sa kanyang pagkaalam na hindi niya kailanman naintindihan ang tunay na intensyon ng kanyang asawa. Ang mga reklamo ni Anita tungkol sa hindi magandang pagtrato, ang mabilis na takbo ng kanilang romansa, lahat ng ito'y nagdagdag ng mga duda tungkol sa bawat sinabi ni Anita mula pa noong simula. Ang kanilang relasyon na tila biglang sumulpot mula sa wala ay mabilis na nauwi sa kasalan sa isang nakakalitong bilis na ngayon ay mukhang nakakabahala. "Paano ko hinayaan ang sarili kong masangkot ng ganito kabilis?" tanong ni Jimmy.
puno ng pagsisisi. Mula pa sa simula, si Anita ay may dalang nakatagong layunin, bagamat hindi niya naisip noon ang maaaring maging resulta. Nang una niyang makilala si Anita, ito ay nagtatrabaho bilang modelo para sa brand ng kanyang kumpanya. Sa kanyang kapansin-pansing pulang buhok at matangkad, payat na pangangatawan, mahirap siyang hindi mapansin. Lagi siyang nakaayos at nagdadamit na nakakatawag ng pansin at madalas siyang bumisita sa gusali ng opisina ni Jimmy. Kunwari para sa trabaho, ngunit ngayon malinaw na kay Jimmy na malayo iyon sa totoo. Sa pagbabalik tanaw, pinagalitan ni Jimmy ang sarili sa kanyang pagiging inosente. Mapanlinlang na ginampanan ni Anita ang papel ng isang babaeng nangangailangan ng tulong, kinukuha ang simpatya niya at ginagawang mas malapit ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng tila kahinaan. Nang naging malapit sila, mabilis na inamin ni Anita ang kanyang pag-ibig, kasama ang mga lihim na tila idinisenyo para palalimin ang kanilang ugnayan. Hindi ako makapaniwalang nahulog ang loob ko sa iyo, minsang inamin ni Anita na para bang nagulat pa siya sa sarili niyang nararamdaman. Isa kang tao at ang mga tao'y nagmamahal, sagot ni Jimmy na noon ay nararamdaman na rin ang bilis ng takbo ng kanilang relasyon. Kung alam mo ang nakaraan ko, maiintindihan mo kung bakit napakahirap para sa akin na maniwalang nagmamahal ako, sabi ni Anita. Tila binabalot ang sarili sa isang misteryong ngayoy mukhang mas manipulatibo kaysa totoo. Ang tunay na motibo ni Anita ay naging malinaw nang minsan niyang bisitahin ang opisina ni Jimmy kasama ang kanyang ahente. Habang ipinaliliwanag ni Carlos ang negosyo sa ahente, pinasadahan ni Anita ng tingin ng opisina hanggang mapansin niya ang isang litrato na bigla niyang ikinagulat. Ang larawan ay nagpapakita kay Jimmy kasama ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ama. Ang mismong taong kinasusuklaman ni Anita. Parang bagyo ang pagsapol ng katotohanan sa kanya, pinaghalo ang galit at ang paninimulang pagbuo ng plano. Pasensya na, sabi ni Anita, kunwaring natataranta ng mabasag ang litrato matapos niya itong matumba dahil sa gulat. Habang pinupulot ni Carlos ang bumagsak na litrato, tahimik na inobserbahan ito ni Anita. Sino sa kanila ang may-ari ng kumpanyang ito? Inosenteng tanong niya. Yung may kulay pulot na mga mata, si Jimmy. At ang mga kasama niya sa litrato ay ang kanyang ama, si Armando, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid, paliwanag ni Carlos na hindi alam na kinukumpirma nito ang pagkakakilanlan ng lalaking nais pagbayarin ni Anita. Ang revelasyong ito ang nagbigay daan sa nakakakilabot na plano ni Anita laban kay Jimmy. Isang plano na puno ng malalim na galit sa halip na pagmamahal na kanyang ipinahayag. Si Jimmy, na ngayoy nauunawaan ng lalim ng kanyang panlilinlang, ay nakaramdam ng malamig na takot na bumalot sa kanyang puso. Iniisip ang mga kasinungalingan at ang delikadong sitwasyong muntik na niyang ikamatay. Ang kahanga-hanga, isang batang tao ang nagpapatakbo ng napakalaking negosyo. Puna ni Anita noon, pilit tinatago ang kanyang pagkamuhi kay Armando, ang ama ni Jimmy. Tumawa si Carlos, sanay nang makarinig ng papuri para kay Jimmy mula sa mga babaeng hindi batid ang motibo ni Anita. Hindi rin naisip ni Carlos ang lumalaking interes ni Anita dahil hindi naman niya ipinatuloy ang photo sessions o pinalawig ang professional na engagement nila. Si Anita, na may malalim na galit kay Armando, ay agad nagplano, aakitin ko si Jimmy, papakasalan siya at maghihiganti sa pamamagitan niya. Ang kanyang mga mata ay napako habang iniisip ang kanyang plano. Nang pumasok si Jimmy sa opisina, binati niya ng masigla ang lahat. Pinanood siya ni Anita ng mabuti. Napansin niyang mas kamukha niya ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama at binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. Agad na inilahad ni Carlos ang agenda ng meeting at nabanggit ang nalalapit nilang pagpupulong.
Habang nagkakahiwalay-hiwalay, ang isipan ni Anita ay puno ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang beses na hindi sinasadyang pagkikita nila ni Jimmy sa gusali at ilang pagdidate, ginamit ni Anita ang kanyang kwento ng malungkot na nakaraan upang makuha ang simpatiya ni Jimmy. Ikinuwento niya ang kanyang mga naging hirap at ang kanyang paglalakbay patungo sa kasiyahan. Sa isa sa mga sandaling iyon, nagpasya si Anita na magbahagi ng isang malalim na bagay upang higit pang mapalapit kay Jimmy. May kailangan akong sabihin sa iyo, panimula niya habang tumititig kay Jimmy ng seryoso. Pakiramdam ko, dapat kong ibahagi ito sa isang tao. Sigurado ka ba? Kakikilala pa lang natin ng husto, sagot ni Jimmy na nag-aalala. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapanatag, idinagdag, pwede mo akong pagkatiwalaan, ligtas sa akin ang iyong sikreto. May kaugnayan ito sa nabanggit ko kanina tungkol sa kawalan ko ng kasiguraduhan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Anya, sinusubukang makuha ang buong atensyon niya. Ikinuwento niya ang isang masakit na kabanata mula sa kanyang nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa isang mas nakatatandang lalaki. Nang malaman niyang kasal ito, agad niyang tinapos ang relasyon. Ngunit tumanggi ang lalaki na magpatiwakal at nagsimula siyang sundan. Isang gabi, sa madilim na kalsadang madalas niyang lakaran, sinundan siya nito at binitiwan ang nakakikilabot na banta. Hindi siya kailanman magiging masaya at papatayin siya kung makikita siyang may kasamang ibang lalaki. Ang traumatic na karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na galit kay Anita laban sa mga lalaki. Dahil dito, matagal siyang nanatili sa bahay pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina, balot ng matinding kalungkutan. Sa kalaunan, lumipat siya sa kanyang tiyahin at unti-unting binuo ang kanyang buhay nakatuon sa kanyang modeling career at sinadyang iwasan ang mas nakatatandang mga lalaki, nagtatrabaho lamang sa mga kagalang-galang na ahensya. Ikinukwento ko ito dahil ikaw ang unang lalaking hinayaan kong makalapit sa akin mula noon. Pagtatapat niya, mabigat ang boses dahil sa bigat ng kanyang nakaraan. Narinig ni Jimmy ang sinseridad sa kanyang mga salita at naramdamang kailangan niyang suportahan ang kanilang umuusbong na relasyon. Kinikilala ang kanyang pagbabahagi ng mga personal na detalye bilang tanda ng tiwala. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Napansin ni Jimmy ang patuloy na pag-iwas ni Anita sa mas nakatatandang mga lalaki, kaya't iminungkahi niyang magpa-therapy ito. Ngunit tumanggi siya na babahala sa posibleng pagkawala ng kanyang pribasya. Habang umuusad ang kanilang relasyon, mas madalas nang dumadalaw si Anita sa bahay ni Jimmy at napag-uusapan na nila ang kasal. Bagamat tila gumagaling na siya, nananatiling nakatanim ang kanyang layunin, ang maghiganti at makitang magdusa si Jimmy. Sa kabila ng malamig niyang plano, ang lahat ng ibinahagi niya kay Jimmy ay totoo. Sa pag-ibig ni Jimmy, nag-propose siya kay Anita. Ang kanilang unang mga buwan bilang mag-asawa ay mapayapa. Naging mas aktibo si Anita sa negosyo ni Jimmy. Gayunpaman, tumindi ang tensyon nang mabanggit ni Jimmy ang pagbabalik ng kanyang ama mula sa ibang bansa. Nagalit si Anita sa balita, ngunit sinikap itong itago na inakalang may kinalaman ito sa kanyang traumatic na nakaraan. Upang mabawasan ang kanyang pagkabalisa, inalok ni Jimmy na sa hotel na lamang maglagi ang kanyang mga magulang dahil sa limitadong espasyo sa bahay, ngunit agad itong tinanggihan ni Anita. Nagbago ang lahat ng mamatay ang ama ni Jimmy sa isang aksidente sa sasakyan. Bagamat lubos na nalungkot si Jimmy, lihim na nakaramdam ng ginhawa si Anita. Gumamit siya ng peking alibi ng photoshoot upang hindi makadalo sa libing na nagpapakita ng pakunwaring pakikiramay.
Pagkatapos ng libing, napansin ni Jimmy ang kakaibang kilos ni Anita. Madalas itong nananaginip at natatakot. Bulong ang mga salitang sinabi niyang papatayin niya ako. Hindi alam ni Jimmy ang tunay na dahilan, kaya binigyan niya ng gamot si Anita upang mas mapabuti ang tulog nito. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang ama, biglang nagbago si Anita. Lumayo siya kay Jimmy, naging agresibo. At madalas na gabing-gabi nang umuuwi mula sa trabaho na wala ng dating pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Jimmy na mag-usap at magbigay ng suporta, na natiling malayo si Anita, laging idinadahilan na pansamantala lamang ang lahat. Dahil dito, nagpasya si Jimmy na bigyan siya ng espasyo, iginagalang ang kanyang pagtanggi sa therapy. Sa panahong ito, nagkaroon ng madilim na pagbabago ang buhay ni Anita. Nakipagrelasyon siya kay Alejandro, isa pang modelo, at walang ingat na pinasok ang isang pisikal na relasyon. Nagpabaya siya sa sarili, tila tumatakas sa mga trauma ng kanyang nakaraan. Nagsinungaling siya tungkol sa mga photoshoot sa malalayong lugar upang maipaliwanag ang kanyang mga pagkawala. Gumugol ng mga araw kasama si Alejandro at ibinahagi rito ang kanyang mga plano sa paghihiganti. Nakita niya ito bilang isang kasabwat na handang tumulong kapalit ng thrill at perang maaring makuha. Sabihin mo lang kung anong gagawin, ani Alejandro, sabik na sumama sa anumang plano ni Anita. Habang palayo ng palayo si Anita kay Jimmy, naramdaman nito ang lumalalim na lamat sa kanilang relasyon, kaya't paulit-ulit na sinubukan nitong makipag-usap. Matapos ang isang linggong pagkawala, bumalik si Anita sa bahay. Buo ang pasya na harapin at alisin ang pinagmumulan ng kanyang mga bangungot. Ang mga imahe ng ama ni Jimmy na nagbabala sa kanya na layuan ang anak nito. Magiging payapa na siya, ani Anita, nagpapahiwatig ng madilim na solusyon sa kanyang isipan. Sa kabila ng kanyang masasamang balak, kunwari siyang normal nang bumalik, niyakap si Jimmy at itinago ang kanyang tunay na layunin. Nagmungkahi siyang mag-order ng pizza at pumili ng alak, animoy bumabalik sa kanilang masasayang araw. Si Jimmy, desperado sa pagkakasundo, ay tinanggap ang kanyang mga kilos, umaasa na bumubuti na ang kanilang relasyon. Samantala, si Anita ay nagbihis ng kaakit-akit, nagpapakitang kilos ng may lambing habang lihim na naghahanda ng alak. Naramdaman ni Jimmy na may kakaiba, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Kaya't pinili niyang maniwalang sinusubukan ni Anita na makipagkasundo. Sa mungkahi nito, naligo muna siya at habang siya ay nasa banyo, nilagyan ni Anita ng gamot ang kanyang inumin. Sana sapat na ito, bulong niya, uminom din ng alak upang hindi mahalata ang kanyang plano. Paglabas ni Jimmy mula sa banyo, walang kaalam-alam sa nangyayari, iniabot ni Anita ang lason na alak. Ngunit bago siya makainom, lumapit si Anita para sa isang halik. Isang distraction upang hindi na kailanganin ang dagdag panglambing kapag nagkabisa na ang kanyang balak. Habang sinusubukang makipag-usap ni Jimmy matapos uminom ng alak, tinanong niya si Anita tungkol sa araw nito. Sa kabila ng lahat, sumang-ayon si Anita ng may sigla. Napakaganda at puro kababaihan ng crew, pagsisinungaling niya, pilit na kinukumbinsi si Jimmy. Natapos ni Jimmy ang kanyang baso at agad itong pinuno muli ni Anita habang tumunog ang doorbell, tanda ng pagdating ng pizza. Nagpilit si Jimmy na siya ang kukuha nito at bumalik kasama ang pizza, ngunit unti-unting nakaramdam ng antok. Sa huli, bumagsak siya sa sofa at napasandalang ulo sa kandungan ni Anita. Sana'y matulog ka ng habang buhay, mahal. Madilim na naisip ni Anita, kontento sa takbo ng mga pangyayari. Halikan at kumain bago tumigas ang keso, sabi niya kunwaring normal ang lahat. Akala ko ba namimiss mo ito, ang pagiging magkasama natin, bulong ni Jimmy. Ang boses niya'y unti-unting nawala habang umepekto ang gamot. Nahihilo ako. Matagal na simula noong huli akong uminom. Dagdag niya,
hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa kandungan ni Anita, hindi na nagising pang muli. Sa ospital, unti-unting nagkamalay si Jimmy at binalikan ang huling alaala, ang pag-inom ng alak na may halong gamot mula kay Anita. Tanging boses ni Anita ang kanyang naririnig sa tila surreal at nakakatakot na karanasan ng kanyang paggising. Biglang pumasok si Carlos sa silid. Luhaan habang nakikita ang kaibigang buhay ngunit nasa ganitong kalagayan. "Diyos ko, ano ang ginawa nila sa'yo?" Sigaw niya, lubos na nasaktan sa posibilidad na nailibing si Jimmy ng buhay. "Ayos na ang lahat ngayon," sagot ni Jimmy, handang ikwento ang lahat. "Kumusta ang kumpanya?" tanong niya, ibinaling ang usapan sa mga praktikal na bagay. "Itinuturing ka ng patay," paliwanag ni Carlos. "Nakausap ko ang abogado," dagdag niya, bakas ang hinagpis sa tinig. Sinamantala ni Jimmy ang pagkakataon at inutusan si Carlos na kontrolin ang kumpanya gamit ang ibinigay niyang power of attorney para sa ganitong emerhensya. "Paano naman si Anita?" tanong ni Carlos, halatang nag-aalala sa papel nito sa nangyari. "Makukuha niya ang nararapat sa kanya," mariing sabi ni Jimmy. "Gamitin mo ang power of attorney at kontrolin ang kumpanya. May mga nakasaad sa testamento ko na ikaw ang magmamana ng kumpanya sakaling may mangyari sa akin. Ang kapatid ko sa Europa ay wala sa eksena at ang nanay ko'y nakatira roon kasama niya." Bagaman emosyonal pa rin, tinanggap ni Carlos ang responsibilidad, ngunit nanatili siyang labis na nag-aalala sa mga nangyari. Ikinuwento ni Jimmy ang buong detalye ng pangyayari at naantig si Carlos sa pagtataksil at pagdurusa ng kaibigan. Nangako si Carlos na susuportahan ang investigasyon sa tangkang pagpatay at determinado siyang magtipon ng ebidensya laban kina Anita at Alejandro. Habang tinatalakay ang mga seryosong usapin, pumasok si Teresa, nagdadala ng pag-asa. "Siya ang nagligtas sa akin." Ani Carlos, ipinakilala si Teresa na ang pagsusumikap sa karagdagang investigasyon ang nagresulta sa pagkakaligtas kay Jimmy. "Tunay ngang kahanga-hanga ang iyong intuwisyon," puri ni Carlos kay Teresa, nagpapasalamat sa mahalagang papel nito sa pagkakalantad ng katotohanan. "Sinunod ko lang ang puso ko at halatang ganoon din kayo." Isang mahinang tinig ang umalingaw-ngaw sa pasilyo habang nagtawanan ang magkaibigan sa kanyang puna. "Walang dapat ikabahala. Ang katotohanan ay laging lilitaw, tulad ng araw. Hindi ito maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Ang kanyang ngiti ay mainit at nagbibigay lakas sa kanilang dalawa." "Yun ay kahanga-hanga, kaya lumipat ka mula sa medisina patungo sa psikolohiya?" tanong ni Jimmy na may labis na interes. "Oo, pero may mga dahilan ako para sa pagbabago," tugon ni Teresa na may banayad ng ngiti. "Ano ang mga dahilan na iyon?" pilit ni Jimmy, kitang-kita ang kanyang pagkamausisa. "Ikukwento ko yan sa'yo sa ibang pagkakataon," sagot ni Teresa ng may katiyakan. "Ngayon, mas interesado akong malaman kung kumusta ka talaga," sabi niya habang ang kanyang mga mata ay nagpakita ng profesional na malasakit. Inamin ni Jimmy na nahihirapan siyang matulog nitong mga nakaraang araw, nagigising bawat oras at nalilito sa tuwing nagigising. Pakiramdam niya ay laging pagod, may sakit ng ulo at sumasakit ang tiyan. "Jimmy," nagsimula si Teresa, ang tono niya ay nagbago sa banayad na pagiging seryoso. "Ang nararanasan mo, ang mga pisikal na sintomas, ay karaniwan sa mga kaso ng post-traumatic stress na madalas na dulot ng matinding trauma. Tila mayroon kang mga flashback o bangungot," paliwanag niya ng may diin. "Iyan mismo," pagamin ni Jimmy, "nakayuko. Hindi ko mailarawan. Ang lahat ay sobrang nakakalito at nakakatakot pa rin sa loob," hayag niyang inilahad. Lumapit si Teresa at niyakap siya, sinisigurado sa kanya na hindi siya nag-iisa at susuportahan siya sa kanyang paggaling, parehong mental at pisikal.
Tumayo sila ng matagal sa katahimikan, tila ayaw ni Jimmy na kumalas. Huminga tayo ng sabay, mungkahi ni Teresa, nagsimula ng mabagal at nakakapagpakalma na ritmo. Isipin mo ang mga mahal mo sa buhay, ang hinaharap at ang magagandang alaala, gabay niya, sinusubukang ilayo ang isip ni Jimmy mula sa kanyang mga masalimuot na karanasan. Habang naghiwalay mula sa yakap na puno ng luha ang mga mata ni Teresa. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko, inamin niya. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kahubad, pero kasabay nito'y suportado. Muling nagyakap ang dalawa, natagpuan ni Jimmy ang aliw sa mainit na yakap at pag-asang dala ni Teresa. Teresa, may ibibigay ako sa iyo, sabi ni Jimmy. Kinuha ang isang maliit na kahon at iniabot ito sa kanya. Nang may halong sorpresa, binuksan ni Teresa ang kahon at natuklasan ng isang journal at panulat. Ang ekspresyon ni Jimmy, puno ng tanong, ay nagudyok ng mabilis na paliwanag mula kay Teresa. Ito ay isang journal, paliwanag niya, ng may init. Gusto kong gamitin mo ito para ilabas ang iyong nararamdaman tuwing kailangan mong makahanap ng kapayapaan. Isulat mo ang tungkol sa iyong mga araw, mga panaginip, mga lungkot, isang paraan ito upang maibsan ang bigat sa loob mo. Tumawa si Jimmy, may bahagyang discomfort. Hindi ko naisipang magtago ng journal, inamin niya. Pero maaaring makatulong ito bilang therapy. Susubukan ko? Lalo na habang nandito ka para gabayan ako kung handa kang magbahagi pa. Nandito ako para suportahan ka, muling tiniyak ni Teresa ng may matibay ng ngiti. Bigla namang tumawag si Carlos upang magbigay ng update sa kanilang plano. Sinabi ni Teresa na may dala siyang mga kamera at recorder, karaniwang ginagamit sa therapy sessions ng may pahintulot na maaari nilang magamit ngayon. Ibinahagi rin niya ang kanyang plano na kausapin si Anita nang may pag-unawa. Inaalala na maaaring may sarili rin itong pinagdaraanan. Bagamat nagulat si Jimmy, nagtiwala siya sa mahinahon at kalkuladong paraan ni Teresa. Naiinip ako sa takot pero nagtitiwala ako sa pulis na dala ni Carlos. Puntahan na natin ang bahay ng nanay ko. Handa na akong tapusin ang lahat ng ito. Pahayag ni Jimmy na puno ng determinasyon. Pagdating sa lumang bahay, bumalik ang magagandang alaala kay Jimmy. Hiniling niya kay Teresa na tulungan siyang buksan ng mga bintana. Kinuha ang susi mula sa dating taguan nito sa ilalim ng paso. Pinanood siya ni Teresa na may ngiti habang nakikita ang maamong ekspresyon ni Jimmy. Sigurado ka bang gusto mong malaman ni Anita kung nasaan ang bahay na ito? Tanong ni Teresa nang may pag-iingat. Oo, gusto kong pumunta siya rito, tapos na ako sa kanya at kapag naaresto siya, hindi na siya magiging banta pa. Tiwala niyang tugon. Tumango si Teresa, itinigil ang karagdagang mga tanong. Sinuri nila ang pinakamagandang lugar para maglagay ng kamera at recorder. Ilang sandali pa, dumating si Carlos kasama ang pulis. Maingat na ipinaliwanag ni Jimmy ang kanilang estratehiya. Tinanggap ito ng pulis ng may seryosong pagtrato at sumang-ayon sa kanilang plano. Tiwala na magiging matibay na ebidensya ang mga recording. Nagbahagi si Carlos ng mas nakakabagabag na balita. Hinarap siya ni Anita, pilit na inaalam ang mangyayari sa kanyang mga transaksyon kay Jimmy. Nang malaman na maaantala ang kanyang mga plano dahil sa mga legal na issue, nagwala ito at kumuha pa ng abogado, ngunit nadiskubre na hawak ni Carlos ang power of attorney. Hindi niya matanggap kung paano ko ito nakuha. Mabuti na lang at pinirmahan mo ito noong maayos pa ang kalagayan mo, sabi ni Carlos na may galit, isang bagong damdamin para sa kanya. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Panatilihin nating kalmado ang lahat, banayad na paalala ni Teresa kay Jimmy. Handa na ako anumang oras.
Tawagan na natin siya, sabi ni Jimmy, sabik na makita ang pagtatapos ng nakakabagabag na kabanata. Oo, tawagan mo siya. Gusto kong makita ang panluloko niya na maparusahan, mariing sabi ni Jimmy. Nanatili si Carlos sa tabi niya upang magbigay ng suporta habang tinawagan ni Teresa si Anita. Matapos ang ilang ring, sinagot ni Anita ang tawag. Huminga ng malalim si Teresa at nagsalita ng may mahinahon ngunit malinaw na tono. Hello Anita, si Teresa ito. Kailangan nating mag-usap tungkol sa kung paano mo inilibing ng buhay ang asawa mo. Anita, ang tugon nito. Ang tono'y nakakagulat na kalmado. Nanatili ang katahimikan sa linya ng telepono habang inilatag ni Teresa ang plano. Ipapadala ko ang address at magkita tayo bukas ng 5:00 ng hapon. Kung hindi ka pupunta, hahanapin ka ng mga pulis at hindi mo magagawang tumakas, maring sabi niya. Upang lalo pang akitin si Anita, idinagdag ni Teresa ang isang kasinungalingan tungkol sa paghingi ng pera. Kunwaring nagbabanta siya para sa palabas ng pangingikil. Kailangang sumama rin si Alejandro, kung hindi pareho kayong mapapahamak, babala niya bago ibaba ang telepono. Ipinaalam ni Carlos ang detalye ng pagpupulong sa kaibigang pulis na sinundan si Anita mula sa malayo gamit ang impormasyon ng plaka nito. Sa isang gasolinahan, naobserbahan ng pulis si Anita na mainit na nakikipagtalo kay Alejandro. Nasusuklam ako sa mga ganito. Sino bang hangal na ito na nagbabanta sa akin? Galit na sabi ni Anita. Hinaan mo ang boses mo. Lagyan mo lang ng gas ang sasakyan at umalis tayo. Pakiusap ni Alejandro. Pilit na nilalagay sa ayos ang sitwasyon. Hindi alam ni na Anita at Alejandro na minamanmanan sila. Nagtuloy sila sa ibinigay na address. Paglapit nila sa tila abandonadong bahay, kumatok si Anita sa pinto habang si Alejandro ay nag-aalinlangang nakasunod. Binuksan ni Teresa ang pinto at sinalubong sila kung saan naghihintay sa dilim sina Jimmy at Carlos. Ang pulis, matapos makita silang pumasok, ay tahimik na pumwesto sa likuran ng bahay. Ikaw si Teresa, sambit ni Anita nang pumasok ito, halata ang pagkairita. Oo, ako nga, at hindi ko masasabi na natutuwa akong makilala ka. Malamig na sagot ni Teresa, ang tingin niya ay tumatagos. Ano ang gusto mo sa akin? Paano mo ako nakilala? Tanong ni Anita, bakas ang galit. Pinanatili ni Teresa ang kanyang composure at diretsong sinabi ang layunin niyang malaman kung paano nagawa ni Anita na lasunin ang asawa nito at ibaon siya ng buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Anita, kinakabahan siyang tumingin kay Alejandro bago bumaling kay Teresa. Saan mo narinig ang ganyang bagay? Tanong niya, nagkukunwaring biktima. Alam ko ang lahat, Anita. Buntis ka nung bumisita ka sa ampunan 10 taon na ang nakalilipas, iniwan ng sanggol doon sa gulang na 9 na buwan. At 1 dekada matapos noon, pinakasalan mo si Jimmy, naghahanap ng paghihiganti dahil sa pagtrato sa iyo ng kanyang ama, si Armando. Panahon na upang umamin ka, madiin na sabi ni Teresa. Inilalantad ang mga nakaraan ni Anita na ni si Jimmy ay hindi alam. Ang tensyon sa silid ay lumubha habang unti-unting nagkakawatak-watak ang pagkukunwari ni Anita sa bigat ng mga revelasyon ni Teresa. Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito? Baliw ka! Sigaw ni Anita, puno ng emosyon. Oo, masama ang ginawa ng ama niya sa akin, patay na ang hangal na iyon. At oo, gusto kong maghiganti kay Jimmy dahil sa kanya. Kinapootan ko si Jimmy, gusto kong magdusa siya. Kailangan kong makuha ang tiwala niya sa pagbabahagi ng mga sikreto, ngunit hindi ko kailanman inihayag kung sino talaga ako. Pag-amin niya, ang boses niya ay galit habang naglalakad-lakad. Habang gumagalaw si Anita, naibuhos niya ang sama ng loob na matagal niyang kinikimkim. Ikinuwento niya kung paano binago ng galit niya kay Armando ang kanyang buhay at kung paano hindi niya makayanan ang galit sa mga lalaking tulad nito. Ang iniwan niyang anak
ay bunga ng isang pagkakamali at hindi niya matanggap ang pasanin ng pagiging ina noon. Sa pamamagitan ni Jimmy, nakita niya ang isang paraan upang maghiganti nang hindi kailanman nararamdaman ang totoong pagmamahal para dito. Nagsimula siyang umiyak habang inilarawan kung paano niya pinilit si Jimmy na uminom ng lason, umaasang hindi na ito magigising. Sa kanyang emosyonal na pagsabog, naghagis siya ng mga bagay sa paligid habang ang kanyang mga sigaw ay puno ng galit at sakit. Nanatiling tahimik si Alejandro, natatakot na makialam. Bakit ganoon katindi ang kalupitan, Anita? May nakamit ka bang kapayapaan sa puso mo? Tanong ni Teresa. Ang boses niya ay kalmado at maawain. Tumigil si Anita sa gitna ng kanyang galit at umiyak, bumigay sa bigat ng kanyang konsensya. Ngunit nang subukan niyang umalis, pinigilan siya ni Teresa. Hintay ka lang, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang tao, sabi niya. Lumabas mula sa isang silid si Jimmy, buhay na buhay, bahagi ng maingat na inihandang eksena. Natigilan si Anita ang pagkabiglay halatang halata. Sa pagkagulat, bumagsak siya sa isang upuan. Dumating ang pulis mula sa kusina, naghahayag ng batas. Anita, inaaresto ka sa tangkang pagpatay, mariing sabi nito. Ibig sabihin, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko dahil ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko at gusto kong maging bahagi rin ng buhay mo. Ayokong lumayo mula sa tabi mo kailanman. Tapat na inamin ni Jimmy. Sa palagay ko, umaasa akong magkaroon ng psychologist na akin lamang, biro niya. Ang tamis mo, Jimmy, pero kailangan mong itigil ang pagiging sobrang inosente, natatawang sagot ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jimmy, litong-lito. Oo nga, sagot ni Teresa habang tumatawa ng malakas. Napansin ko na ang maliit na kahon mula pa sa simula, hindi ka kasing tuso ng inaakala mo. Napuno ng tawanan ng hangin at sa isang masayang sandali, yumuko si Jimmy at hinalikan si Teresa ng may matinding damdamin. Natuklasan nilang marami silang pinagkakasundo ang mga halaga at ngayon sabik na si Jimmy na sumama sa kanya sa mga voluntaryong gawain sa ampunan. Ang pagkakawang-gawang ito ay lalong nagpapatibay sa kanyang layunin sa buhay. Natutunan ni Jimmy ang kahalagahan ng pagiging bukas sa lahat ng tao sa kanyang buhay. Napagtanto na habang lahat ay may sariling pagsubok, may mga mas malalaking hamon kaysa sa pansariling interes. Natutunan niyang isantabi ang kanyang ego sa tuwing pumapasok siya sa ampunan. Natagpuan na ito ang pinakanakapagpapagaling na karanasan. Tunay ngang si Teresa, ang kanyang tagapag-alaga, nagdala ng bagong pananaw at kaligayahan sa kanyang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Tignan din ang iba pang mga kwento na tiyak na hahaplos sa iyong puso.